Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang tungkol dito kay Alan Kay na kung saan hindi pumapigilang magreklamo dahil sa fake page na gamit ang pangalan niya. Ito ay matapos mag-cause ng panic ang nilabas na post ng naturang page na may kaugnayan sa krisis ngayon ng ating bansa. So ganito po ang naging post ng Alan Kay na may blue check. Sabi dito, mag-stock kayo ng pagkain sa mga may bata, mag-stock kayo ng maraming tubig at solar power station. Hindi natin alam kung anong mga mangyayari sa mga susunod na buwan. Maaring kahit papaano maayos pa sa ngayon, pero hindi natin alam pagising natin kinabukasan kung ano ang sitwasyon, kaya kung may mga tinatago kayong pera, ilabas nyo na yan dahil kapag nagkaroon na ng matinding krisis, wala na daw pong silbi ang pera. Actually mga Kadabarkads, merong mismong nag-post nito, kinapi-face lamang ito ng account po ni Alan Kay na fan page. Tapos may ganito rin pong post yung account ni Jody Ann Santos na milyon na din po yung followers. Pero ang kaibahan kasi nun, may fan account na nakalagay yung account po ni Jody Ann Santos. Fan page account. Dito kasi wala. Ang nakalagay dito Alan Kay tapos may blue check. 200 plus na po ang followers nito, kaya yung mga tao naguguluhan. Paano nga naman magkakaroon ng blue check yan kung hindi si Alan Kay yan talaga? Kaya marami po ang paniwalang paniwala sa post na to at nagpapanik na ng sobra. Babala nga po ni Alan Kay, hindi po ako ito, wala po akong Facebook account. Tapos may mga emoji dyan na galit si Alan Kay. Hinihikayat ng mga Dabarkads natin na magreklamo or i-report ni Alan Kay ang naturang page para po ma-take down. Pero ang tanong nga dito, bakit may blue check yun? Sabi nga po ng isang netizen, fan page lang daw pero may blue check. Pinagkakitaan po yung pagiging fan page raw, Madam Alan Kay. Nagpapakalat pa ng fake news yung admin ng page na yan. I-must report para ma-take down, lakas makapanakot ng post sa timeline ng page niya. Actually, yung post na yan mga Kadabarkads ng account po ni Alan Kay, hindi siya pananakot Parang nagkukos lang po ng panic. Parang hinihikaya tayo na maging handa po tayo sa paparating na krisis. 'Di ba? Maging handa. Kasi nga hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan mga Kadabarkads. Lalo na ngayon na pataas na po ng pataas ang presyo ng gas. Tapos hindi natin alam kung magkakaroon pa po ng supply within 45 days or 53 days mga Kadabarkads. Sana po magkaroon ng solusyon ang gobyerno, no? Habang kinokonsume natin yung gas na allotted for 45 days. Ang pinakang dugo po kasi ng ating bansa mga Kadabarkads ay yung gas. Yan po talaga yung nagpapatakbo ng ating bansa at syempre ekonomiya. Hindi po yan tatakbo kung wala tayong gas. Yan po yung ating laging tatandaan. Hindi po masama maging handa mga Kadabarkads. Kaya makiramdam po tayong mabuti. Maswerte yung mga nasa province, mabubuhay sila kahit magtanim-tanim lang sila. Paano yung mga nasa city, hindi po ba? Kaya keep praying lang mga Kadabarkads na mag-aayos na po ang Iran at ang US. Samantalang next topic naman, ibinahagi po ni SQ Jean ang picture po ng kanyang namayapang nanay. Sabi niya dito, wala na akong sasabihan na good morning nay, pasok na po ako nay, kumain ka na nay, kain na po tayo nay. Common words pero yan ang kumukompleto ng araw ng mga oldies more than material things. Ang pinaka-importante sa lahat ay love, respect, and affection. Sobrang gusto ko talaga itong si SQ Jean, mga Kadabarkads, kasi sobrang bait niyang anak. Sobrang bait niya pong apo. Maalaga, caring, and maalalahanin mga Kadabarkads. Kaya lagi pong pinagpagpala si SQ Jean kasi napakabusilak ng kanyang puso. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol nga po dito sa issue ni Maine Mendoza and syempre Arjo Atayde na talaga namang pinag-uusapan ngayon
sa mundo ng social media. Ngayon, binasag na po ang isyong yan mga kadaberkads ni Bayani Agbayani. And bakit nga ba binura daw yung video ni Atayde, Family Minus Main? Sabi dito, kaagad inintriga ng ilang netizen ang ipinost ni Bayani Agbayani sa kanyang TikTok account sa video ng selebrasyon ng pamilya Atayde sa kanilang tahanan. Sa video ay mapapanood na kinakantahan ng happy birthday ang mag-amang birthday celebrators na sina Art at Tria Atayde. May hawak na cake si Sylvia Sanchez na katabi ang mister na si Art at may hawak ding cake ang aktor-politician na si Arjo Atayde na katabi naman ni Sylvia. Ang bunsong anak ni na Art at Sylvia na si Shabi naman ay may hawak na cake para kay Ria na katabi ng mister na si Sanjo Marudo na bitbit ang kanilang baby. Katabi ni Ria ang kapatid na si Jella Atayde, wala roon ang misis ni Arjo na si Maine Mendoza. Lalo pa itong inintriga dahil pagkatapos pansinin ng netizen kung bakit wala si Maine sa video, tinanggal ni Bayani ang TikTok post niyang yon. Deleted na ngayon ang video na ito. Sabi nga po sa post, hiwalay na ba si Arjo at Maine? Sa TikTok post ni Bayani kagabi, complete ang mga Atayde para sa birthday party nila Ria at Mr. Arturo minus Maine Mendoza. Siya lang ang wala. O mga friends, imbestigahan nyo na kung hiwalay na nga sila Maine Mendoza at Arjo Atayde at tinagpa nga po si Maine Mendoza. Nag-text ako kay Bayani ngayong Miyerkules, March 25, 2026, so kahapon, para linawin kung bakit niya dinilit ang post na sa kanyang social media account. Tinanong ko rin siya kung wala nga talaga sa party si Maine at kung sinabihan ba siyang tanggalin ang post. Sabi po ni Bayani Agbayani, hindi ako lang ang nagtanggal. Text sa akin ni Bayani. Dagdag pa ng comedian, may sakit si Maine eh. Iniiwasan na raw ni Bayani na magkaroon pa ng issue kaya niya tinanggal na lang ang post kasi naisip ko private gathering nila yon eh, sabi nila sa amin. Let us not overthink, lalabas at lalabas ang totoo sa tamang panahon. May mga chismis noon na kesyo hiwalay na sina Sanjo Marudo at Ria Atayde, supalpala mga dalahiran ng dumalo si Ria sa screening ng pilot episode ng pinagbibidahang serye ni Sanjo, ang The Silent Noise noong March 10 sa Gateway Mall 2, Cubao, Quezon City. Hopya mga dilulo na magkahiwalay sina Maine Mendoza at Congressman Arjo Atayde at magkabalikan sina Maine at Alden Richards. Aldab forever. So, ganyan naman talaga sa mundo ng social media, mga kadaberkads. Pag wala si ganto, ay bakit wala si ganto? Ganyan talaga ang mga public figure. Talagang ang mga mata ng tao ay lagi pong nakatutok sa kanila, lalo na kay Maine Mendoza, mga kadaberkads. Kaya sa mga nagkakalat po na hiwalay na daw si Maine Mendoza and Arjo Atayde, mga kadaberkads, sayaan natin na si Maine Mendoza and Arjo ang maglinaw ng tungkol dito. Samantalang kani-kanina lamang mga kadaberkads, naglabas po si Ma'am Sylvia Sanchez ng isang video na kung saan naglalaman po ng statement na para bang may pinapatungkulan, mga kadaberkads. Isa na rin marahil itong pambabasag sa issue ni Maine and Arjo Atayde. So paano, mga kadaberkads, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.